nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Hindi nga tayo ang nagnakaw. Tayo ay ano? Hindi nakawan! Pagharapin, iyon ay ang katotohanan. Hindi ang paglikha ng mga istoryang halatang halata, pantakip sa tunay na isyu. Mga kapatid, isipin po natin sandali at sana naririnig tayo nung dapat makarinig nito. Tayo na nga ang ninakawan, tayo pa ang inaakusahang nagde-destabilize. Tatanungin po namin kayo, tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Hindi nga tayo ang nagnakaw. Tayo ay ano? Malinis. Malinis. Pero hindi nag-report sa inyo, hindi humingi ng tulong sa inyo. Saan po ba yung mga tinutukoy yung project? Patingin nga, walang gano'n. Meron. Pumili, sila pumili. Meron. Ilalabas ko sa EDSA. Ayun, abangan nyo po, lalabas daw po sa darating na rally yung ating information. Last question po. Gog, may bala ka bang kasuhan? Kasi dalawang kontraktor lang kasi at ang Ilocos Norte, ang top 3 sa lahat ng probinsya nakakuha ng Pilipino project. May bala ka bang kasuhan yung mayor doon na kontraktor din sa Lawag at si Vizcaya? Mabuti, that's a good question. Bila Vizcaya nandun. Pero paborito na ngayon, pero mas paborito sila ang kontraktor. Konser pa lang, paborito ng kontraktor yun. Solo kontraktor, ano yung kampanya niya? Yung mayor ngayon na nilagyan nila, tinasang kamay, BBM. Yun ang kontraktor, konser pa lang. Bakit pinatagbo? Bakit ginagamit pa ito now? Pinanalo ang mayor, bilyon sa binigay ng Panginoon sa kanila. Yun ang bawal. Bakit nila binigyan? Dahil matagal na nilang binigyan yung project. So hindi inimbestigahan ngayon yan? Walang Wala! Hindi lumabas eh. Pag-imbestiga nga po, ICI. Anong pangalan po? Anong pangalan? Mayor Alcid of Lawag City. Mayor Absid. Alcid of Lawag City. Matagal na kontraktor yun. Kapatid niya, kontraktor din. At marami yung alam dyan. Marami pa. Hindi ko sasabihin yun. So ikaw na lang ang puntahan ng ICI para matulungan mo sila. What? ICI. Sila na pupunta sa iyo para matulungan mo sila sa pag-imbestiga. Ay, daw. Kung pupunta sila sa akin, sasabihin ko lang. Hindi. At tagal ko na siya sabi, ICI, yung chairman mismo nagpipingil sa mga testigo eh. Ito, binigyan namin, huwag yan. So parang nagkakaloko na talaga. Naluloko lang tao bayan. Oh yes, question. Gog Chabit, magandang umaga po. Si Nax Alfonso po para sa Manila is TV.net. Tanong ko lang po, ikukumpara po ninyo mga sinauna pang bilang matagal na po kayo isang politician. Ano po ba pagkukumpara yung noon tsaka ngayon? Gaano ba ka-corrupt yung noon tsaka ngayon, sir? Ito na po, bawat administrasyon, yun ang issue. Nag-umpisa pa kay President Quirino, 5,000 lang piso yung aridola niya, ginto raw, 5,000. Mayaman yung tao eh, tigabigan, mayaman. Yun lang kasi, yun ang issue. 5,000 lang. Ngayon, billion na. Ito lang, lahat ng administrasyon may diferensya. Pero ito na, pinakagrabe sa lahat. Ito na ang hindi na dapat palampasin. Kung palampasin natin to, wala na mangyayari sa ating bansa, ninakaw na kinabukasan ng mga kabataan. Kaya sinasabi ko nga, paalala ko lang sa mga kabataan, yung sinasabi ni ang ating national hero, Dr. Jose Rizal, ang pag-asa natin ay ang mga kabataan. So dapat kumilos sa mga kabataan, para may ligtas pa kung kasakali ang ating bansa sa kamay ng mga
Di ba na ano yung tawag? Ito mga walang word na mahanap. So, kung nanonood ngayon lahat ng ating mga Gen Z, kausapin mo yung mga Gen Z natin, Mano, anong masasabi mo sa kanila ngayon? Mga Gen Z, kinabukasan nyo ito, huwag kayong pumayag, huwag kayong matakot. Kami, pinaglalaban namin ito para sa inyo, hindi po para sa amin. Dahil hindi namin alam kung hanggang kailan kami, baka bukas patayin kami o mamatay. Pero ito, kinabukasan nyo ito. Don't give up. Be brave. Kinabukasan nyo na itong ninanakaw nila. Palabasin nyo kung sino ang mastermind, sino nakinabang, yun ang ikulong. Hindi yung mga ginagamit nila ngayon. Magandang umaga po, Gob, Edtan, 96.7 FM, Prime News TV, TV na, Jolly pa. Nakahaba ko kay Gob. Nadama yung doon. Gob, gaano katotoo yung balita na pinagkakalat ko ng, ewan ko kung kalaman nyo ito, no? Etong November 15, itong darating na rally, kayo ho daw ay maghahakot ng mga tao doon sa probinsya gamit ho ang barko ninyo. Kung sakali ho sana, Gob, pakihakot na ho siguro lahat ng tikbalang manggugulang mo para dire-diretso ng mga gustong magnanakaw dito sa atin, Gob. Gano'ng katotoo yan? Well, nagpapasalamat ko kung may gumagawa niyan. Kung tumutulong ang mga tao kung may gumagawa niyan, dapat pasalamatan natin sila. Sa tingin ko, Gob, hindi mo na ho kailangan magtawag ho ng tao pag ako to. Pero talagang malaking rally ito, malaking pupunta dahil sa... Million pa, million? Abot ang bilyon yan. Galit ang tao, galit ang tao. Matagal na ako sa politics. This time, alam ko, billions ang darating. Sa loob ng isa, dalawang araw, tatlo, palagi ko may mangyayari na dahil malaki itong darating. Pagod ng tao at wala nang tiwala sa gobyerno ng tao. So dapat, ulitin ko ulit, nakikiusap po kay President BBM na the only way for you is an honorable exit. You have to resign. Baka mas bakal pa abuti ko kung galit ang tao. So, mag-resign kayo. Nobody's perfect. Nagkamali kayo. Nagkamali ka dahil iba-iba ang mga pinesto mo. Mag-advise sa'yo. Hindi ko na kayang takpang kayo. So, being a leader, I will sacrifice myself. I will resign. That's the most honorable exit, Mr. President. Pag-iusap po ako sa inyo. Huwag nyo na pagpilit, wala na pong gusto sa inyo, galit na galit po ang tao. Maawa po kayo sa mga Pilipino, lalo na mga Gen Z at mga pinakabataan. Mga naghihirap ngayon, umiiyak. Maawa po kayo sa ating kababayan. That the only way, samahan kayo namin kung mag-resign kayo at tapos na lahat. That I think the people have decided. Never give up. Tuloy-tuloy po ito. Huwag nyo na po silang pahirapan. Ulitin ko, nobody is perfect. Nagkamali kayo, magsakripisyo kayo. Like mga other leaders. May nangyayari na sa marami ng bansa. Konting diferensya lang, konting rapid corruption, nagbibitaw kagad sila sa hiya. Marami nang nangyari. Huwag mo nang antayin pa yung magaling ng tao, like Nepal, sinulog nila yung, konting patayin yung Prime Minister. Huwag nyo na sana pong patagalin. Dahil kung mag-umpisa ito, rally, mapapayaran po kayo sa dami na magsasalita ng kung ano-ano. So before November 16, my humble suggestion is for you to resign. Wala na po kayong ligtas dito. Huwag nyo lang ulitin sinabi yung kagabi, mula lang po lahat yan. At sino nagturo sa inyo, hindi ko alam kung sino nagturo sa inyo. Of course, yung mga advisors. Pero mali po yun dahil dito po yung sinasabi nyo.
Kung pakukulong yung maliliit, paano yung malalaki? Matagal lang siya sabi ng tao, yung malalaki kulong nyo, nasaan na yung mga malalaki? Kung tuturo yung mga engineer, mga contractors, mali po yun, sir. Kailangan mag-isip-isip kayo. Dahil ito, hindi biro po ito ang lalabas na lahat ng taong bayan. Maawa po kayo sa mga kabataan. May mga anak din kayo. Same thing with our military, police, may mga anak din kayo. Lahat tayo. Kailangan kumilos tayo ng maayos. A peaceful movement para makapitaw si President Marcos or abuli niya na huwag nang pabuti ng 16 para hindi na siya ibubulan pa lahat yung mga iba. So to avoid bloodshed, that's your call, no? Yes, last Kung question. matindi na ho yung panawagan ng ating mga kababayan, na kayo ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, kaya ho na sinasabi ninyo, hindi nyo na ho kailangan tumakbo sa politiko sapagkat kayo ho ay nakakatulong. Kanina naman ho sinasabi, tama ho kayo, hindi nyo na kailangan tumakbo. Ang problema lang, pagka kayo na po, wala na ho siguro magnanakaw ng pera ng taong bayan. Nakakasigurado na ho ang tao na magkakaroon ng magandang kinabukasan yung aming pamilya. Gob, kaya ikaw nananawagan ng taong bayan na kayo ay tumakbo. At isa pa ho, nilinamin ko po ba, ay kulang ho yung sinabi nyo. Kulang ho yung sinabi nyo na una ay yung mga papatay sa inyo, dadaan ko na sa ano. Nananagot. Kulang ho yung sabi nyo. Paano ho yung pangapat ho, Gob? Paano ho yung mga babae nagmamahal sa inyo? Thank you po. Ang pang-apat na sinasabi mo, tatlo lang sinabi ko. Yun Yung papatay sa'yo, yun yung pangapat. Aba na yun, yung napapatay sa akin, yung napapatay. Good morning po, Bob. Nauli po ng Diario Pilipinas. Sir, puro problema na lang po yung kinakarap ng sambayan.